Boss, gusto magpa heavy TMS, yan, carbon removal, syempre tune up para bumalik sa dating hatak at tipid sa diesel yung ating sasakyan o mapa-diesel man o mapa-gasolina. Pasya lang po kayo dito sa aming auto shop yan. Google nyo lang po yung ating AE Car Care Services. Pwede rin po yan sa Waze tsaka sa Maps. Kaya makikita nyo na po yung kung saan location namin. Lang kami sa 59 Rizal Avenue, Taytay, Rizal mga boss. Okay, tuloy muna ang trabaho. Okay, magandang araw mga boss. Ito na naman tayo, may gagawin tayo na heavy TMS na Toyota Innova 2.8. Ayan, nasa likod natin. Okay. Bali mga boss, ang tinakbo is nasa 100k mileage. Ayan. Lilinisin natin ngayon yung ating EGR valve, intake manifold, throttle body. Ano, para syempre bumalik yung tipid, ganda ng takbo ng sasakyan, tipid sa fuel, bawas vibration, lakas ng hatak. Ayan mga boss, inuuna natin tanggalin yung battery, ano, para syempre safe tsaka maluwag. Tapos fuel filter, ayan, sinunod natin pati fuel filter, pati housing kasama kasi medyo nga masikip yan pag hindi natin naisama to. Tapos mga boss, tinanggal na agad ni Idol yung throttle. Tingnan natin yung throttle, ayun, oh, sulit sa 100k mileage mga boss, ano. Mga boss, oh, ito pa lang, bungad pa lang, oh. Sa gusto magpalinis talagang, oh, ayan, oh, carbon, binahaya na ng carbon talaga. Tapos yun nga, umiilalim na si partner, kailangan natin i-drain yung coolant kasi nga tatanggalin natin yung EGR cooler, kakalat yung coolant dyan, kaya isasabay na rin natin palitan ng coolant mga boss. Power steering fluid, brake fluid, change oil tayo ng makina, change oil tayo ng differential oil. Tapos mga boss, papalitan na rin natin air filter tsaka yung aircon filter. Ayan, dinidry na nga natin yung coolant mga boss. Okay, isa sa kailangan natin talagang gawin yung EGR cleaning, heavy PMS. Basta ang sasakyan natin ng mga diesel gaya nito Toyota Innova na 2.8, 80k mileage to 100 patataas. Ayan mga boss, tinatanggal natin to, no? Size 10 ng tornilyo mga idol. Ito po yung linya ng coolant natin. Kailangan natin tanggalin para mailabas natin yung EGR cooler. Ayan, EGR cooler po natin. Lugod na ni parang ano, hose. Ayan mga boss, ano, ito yung mga sakit natin. Ingat lang tayo dito sa pagkalas kasi medyo minsan malulutong din. Pati yung sa mga hose natin, yung clamp. Sa ganito nga yung 2.8 natin, ang gawa natin dito, 8 hours tayo inaabot dito kasi talagang mas maraming kinakalas, mas makapal ang carbon, kaya mas tumatagal tayo maglinis. Yun nga mga boss, ano, kahit na wala pa naman kayo nararamdaman, basta imidad ng 80 to 100, talagang kailangan naman natin pa maintenance, heavy PMS. Kasi kung mapapabayaan natin, tsaka na lang natin mararamdaman na may problema, baka marami po siyang idamay na masira. Ano pa lang yan mga boss, bungad pa lang yan. Lalo na yun nandun na sa ano natin yung combustion tsaka sa intake manifold. Ayun mga boss, bali ito nga yung mga boss, nililinisan na muna natin tong throttle. Ito, kerosene muna, no? Mamaya yung degreaser. Tutunawin muna natin yung matigas na carbon nya. Itim agad yung ating kerosene. Siyempre steel brass na maliit. So gagamitan din natin ng mga brass lang na paint brass o ano. Ayan. Puputi yan mga boss, yung ganyang kaitim. Basta ito mga boss, ingatan yung basain to, huwag nyo nang basain tong electronics natin yan. Kapal, oh.
habang kinakalas si partner ngayon, tinatanggal ni partner yung EGR valve natin. Ayun yung EGR valve, ito mga boss. Siyempre isa medyo nagpapaharang sa atin lagi yung ating wire na itong mga electrical na to. Ayan. Kaya nyo itaas ng konti para mas madaling bunutin yung mga parts natin dyan. Ayan. Yung tinatawag natin na harness ng mga wire sa konektado sa mga ating sensor sa ating mga electrical wiring. Siyempre yung wiring natin na yan, papasok dun yan, nandun yung ating computer box. Ayan. Dito sa passenger side. Mas inuna pala natin tanggalin to mga boss, yung pipe natin na to. Kung natin matanggal yung pinaka EGR valve, nakakonekta po siya rito, no? Tapos syempre may mga gasket tayo dyan o washer na kailangan maibalik natin ng tama. Ayan, kaya lahat ng kailangan ibabad na natin para talagang lumambot yung carbo mga boss, mga boss, throttle pa lang yan yung tinatanggal natin na yan. Titingnan natin yung talagang EGR natin tsaka yung intake manifold kumbarado na. Mga boss, kinakalasan namin yung ating EGR cooler. Mga boss, yung tornilyo pala natin dyan, size 12 mm po yan. Yan na nga, binubunod na natin. Okay, may kulan to mga boss, kaya tinawag na EGR cooler. Yan, isa sa dinadaluyan ng ating coolant yan. Mga boss, nagkakatanggalan na yung carbon. Yun, kita naman natin yung kapal ng carbon. Mga boss, coolant, umiikot po sa loob yan. Yan. Nababara na rin po natin ang kerosene para lumambot tong carbon nito sa loob. Punuin natin para babad na babad. Yan. Ayan, bago natin matanggal yung EGR boss, may sakit tayo dun tinatanggal sa electronics natin yan. Ayan mga boss, na press lang natin yon, kakalas na rin yan. Yan yung ating EGR valve mga boss. Denso, made in Vietnam. Hindi na talaga pare-parehas, Vietnamese, Thailand. Siyempre dadali natin to sa babaran. Tapos tignan natin kung gaano kakapal tong sa EGR. Makapal na rin, Ayun, ang gandaan sa nabababaran, lumalambot mga boss, Ito pa isa part ng ating EGR, Ayan, may andito yung vacuum din natin, may vacuum po yan, or wastegate kung tawagin. Ang daming carbon. Ayan, sasama na natin sa bababaran yan mga boss. Ayan mga boss, intake manifold na nga tayo. Yung size 12 ang tinatanggal natin na tornilyo, paikot yan. Okay. Na po yung pinakalas natin na tinatanggal na parts sa itong ating EGR at carbon cleaning. Okay mga boss, yan na, hugutin na namin yung intake manifold. Medyo may pagkasikip lang ng konti, pero siyempre pa rin natin dahan-dahanin. Ito tayo sa gilid. Ayan. Ayan na mga boss, lumabas na. Okay. Ayan, combustion natin mga boss. Punta tayo dun sa intake manifold. Okay. Ayun, makapal na nga. Yan na mga busong kapal. Tigas pa. Meron pa tayo isa rito, halos nagbara na sa carbon. Mga boss. Yan, halos nagbara na mga boss. Kagandahan lang rito sa mga 2.8 na to, talagang napakalakas sa makina. Kahit punong-puno na siya ng carbon, talagang hataw pa rin ang takbo. Sa talagang nililinis din natin itong mga combustion na to.
boss, oh. Pinaglinisan natin sa intake manifold. Ang kapal, oh. Ayan. Kapal mga boss, oh. Ayan mga boss. Ito na nga yung gagamitin namin sa Toyota Ayan, gagamit tayo ng 7.5 5W40 fully synthetic sa power steering natin, brake fluid, tapos oil filter, tapos fuel filter natin na original. Ayan, halos karamihan ng original, differential gear oil, ating coolant na 50-50 mix. Ayan, sa mga boss. Kumusta boss? Yun na nga mga idol, oh. Kailangan natin kutkutin na matindi yung mga butas. 4 pa lang yung nakukutkut natin. Ganyan nakakapal yan. Yan ito, hindi pwede yung malambot na pang tanggal mo lang sa carbon na to. Napakatigas to mga boss, ano. Kailangan gamit ka talaga rito ng flat screw o kaya kung ano mang matigas na bagay. Kasi kung malambot yung gagamitin mo rito at naputol pa, pumasok sa loob, hindi pwede yun. Kailangan yung matigas na hindi ka mapuputulan. Tsaka to pag hindi nalinisan to mga boss, ano, isa sa pinagmumulan to ng sira talaga ng makina. Yung carbon dito magbabara, mangyayari hindi makahinga na maganda yung sasakyan natin, mainit. Kumbaga sa ano barado, ano, walang lagusan. Kaya kailangan talaga linisin maigi. Okay mga boss, isa pag ginagawa natin to, nilalagyan natin ng pangsalo talaga to. Kasi hindi pwedeng basta malaglag lang yung mga carbon na yan. Baka kung saan pa simiksik sa bandang gilid ng mga ating makina, no? Kaya lagyan nila ng pangsalo pagka maglilinis. Yan mga boss, oh. Talagang ang tigas niyan yung carbon na yan. Kaya kailangan talaga ang pantatanggal mo dyan is yung ano, magandang klase rin na bagay, no? Hindi pwede yung mga stick lang. Kailangan makunat na klase. Kapal, no? Tapos wag po kayo magpapalinis ng ano, yung EGR lang kasi pag di sinama to, wala, papasukin din agad ng carbon yung EGR. Lalo mabilis lang magdudumi mga boss, ano. Meron kasi tayong mga nauulitan ditong gawin, hindi na isasama raw linisin tong mga ganito. Ano lang, EGR lang talaga. Yung intake manifold hindi nalilinisan, tsaka yung combustion. Kaya ramdam agad, mabilis ramdam agad yung bigat uli ng takbo. Tanggalin muna natin itong nakuha natin. Ayan, hindi mo nakarami, ano. Boss, talagang marami tayo nabawas sa carbon, no? Sa combustion. Tapos yan na yung ating intake manifold mga boss, oh. Talagang hinahid natin maigi yan. Yung kahapon na sobrang kapal. Ulit na ni pare. Mga boss, kinabit na natin. Mga boss, may gasket tayo dyan, ha. Huwag natin kakalimutan na hindi mailagay. Tapos syempre yung ating mga tornilyo paikot, mga boss, napaka-importante nang walang singaw. Ito ang ating intake manifold. Pag may singaw siya, cause ng low power o kaya mag-check engine tayo. Magbubukas ulit tayo nyan, dobleng trabaho. Kaya kailangan nandyan pa lang, i-sure na natin na mailagay lahat yung tornilyo tsaka mahigpitan. Mga boss, kinakabit na natin yung pinaka EGR. Yan mga boss, linis na, oh. Kita nyo to? Yan, linis na. Okay. Tapos sinunod na natin yung ating EGR cooler na kanina talagang puro carbon. Yan mga boss, meron pa tayong mga nililinis. Ito, okay na to. Ito, biro mo to, binabad na natin to magdamag, oh. Talagang kapit pa rin ang carbon. Yan. Okay. Pinakabit namin tong ano, EGR cooler tsaka yung EGR.
Pine-perfect na lang natin mga boss yung mga tornilyo na higpitan sa ating intake manifold, tsaka syempre yung mga ating connection. Tapos ito, punta na tayo dito sa mga nilinisan natin. Ito gaya nito yung cover ng fuel filter. Tapos fuel filter, papalitan na rin natin yan mga boss, ano. Yan yung mga pipe na talagang puno ng carbon. Syempre mga hose kailangan malinis din, no. Tsaka yung ating mga gasket. Tapos yung throttle natin mga boss. Pag naglinis kayo nito mga boss, basta linisin nyo lang po ng ano, huwag nyo na pong galawin tong pinakagitna, yung butterfly. Steady lang siya ba nililinisan natin. Tapos wag na natin sobrahin basain dito. Punas lang tong ibabaw. Ito may electronic side dito, wag na rin natin basain yan. Siyempre nahanginan din po natin para mas tuyo-tuyo. Maselan din po kasi to pag nagalaw to. Pwede mabago yung minor natin o kaya bumabataas ang ating minor pag nagalaw yan. Mawawala yung setup niya o normal ng ating minor. Kaya kailangan mo pa magpa-learn. Kailangan mo pa magpa-relearn pag nagalaw yan at nagbago yung minor natin. Dito naman sa atin, nire-relearn natin yan pag talagang kailangan. Ayan mga boss, ano? Basta pag may connection tayo dyan ng basta may connection tayo ng mga electrical mga boss, no? Kailangan natin tuyuin yung mga connection. Pwedeng isalpak na may basa. Ito mga boss, isa rin sa filter to. May filter tayo mga boss, salinan na nga natin ng coolant. Ayan mga boss, mga 6 liters na ikakarga natin dito mga boss. Dahil 100k mileage na rin, nagpalit tayo ng drive belt ni ma'am. Toyota rin ang brand, no? Original po natin yan, Toyota. Talagang madumi na rin. Yung mga boss, pinalitan na rin natin yung air filter. Napakaganda kasi ng bago yung ating filter. To ating aircon filter. Ayos yun, sobrang dumi naman ng mga boss. Ito natin ang napakalinis. Yan ang yun, dumi na, oh. Power steering natin mga boss. Mga boss, salinan na rin po natin ang brake fluid. Halos lahat na po yan pinalitan natin, ano. Mga boss, ginagamit natin talagang genuine ng Toyota DA3. Ayan, dahil nga drain na natin mga boss, ano. Yung pati battery ni boss bago na. Oh, ayan mga boss, 70L mga boss, 840 mga boss, fully synthetic. 8 to 1,000 kilometers na pwede natin gamitin itong langis na to. Isa pa natin Toyota, eto. Mas pinili nila ma'am to, 540. Bali 7.5 magagamit natin mga boss. Mga boss, ayos na lahat. I-start na natin. Manual transmission tayo mga boss, ano. Tapos pag ini-start, apak tayo sa clutch. Hey! Yun. Bilis lang ng start mga boss, ano. Yun lang, may nakailaw. Empty. Empty na yung fuel mo siya. Natin yung preno para siguradong okay. Boss, inom natin yung aircon. Mabilis magbukas yung pinaka-thermostat. Pagkatapos nga natin na ay kabit lahat at pinapa-start na natin, i-double check pa natin baka meron tayong leak dyan o medyo singaw. Kailangan natin i-double check. Ayan mga boss, samahan na natin ng konting punas-punas para maganda talaga ang takbo na itong sasakyan natin. Na yung pinag-change nila, no? Mga idol, test drive muna natin para sure ball na okay na bago natin ibalik kila idol. Mga boss, oh, tinest drive na nga natin. Yun, sakto 102 kilometers. Okay, ganda ng hatak mga boss. Talagang
2.8 no. Ilang dahil 2.8 ayun, na maintenance natin yung sasakyan ni boss. Ayun, mga boss, pinupuno na lang natin yung coolant, naantay natin na mag-level. Sa mga ganito kasi mga boss, ano, medyo matagal talagang mapuno yung ating reserva o coolant sa radiator. Kaya check na lang po natin pag nag-open yung thermostat, bababa pa yan.